ang lahat ng mga kapatid. Biyaya at pagpapala, gabay at pamapatnubay ng ating dakilang Diyos na si Amang Iskopos ay sumasa atin sa araw na ito, mga kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopos. Mainit po ang panahon, mga kapatid. Kumusta ang inyong pananampalataya? Mainit pa rin po ba, mga kapatid? Yes, dapat maging mainit. Pero kung sa ilan nata ay hindi naging mainit, nadala sila ng init. Hanggang ngayon ay dahil hindi nata nakatulog kagabi ay mga tulog pa at kaya sila ay wala pa ngayon. O ang iba ay nasa ibang lugar naman at may mga ginagawa, mga kapatid natin may mga tungkulin. So ganun pa man, mga kapatid, ay ating ipagpapatuloy ang lahat ng ito sapagkat talos ngayon ay araw ng linggo na ang ating bang mga sarili ay sadyang nandito upang pakinggan ang tinig ng Diyos sa mga oras nito. Ay, ilan lang pala ang nakikinig o konti lang. Nandito ba kayo upang sadyang makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid? Yes, dapat na. Yamang nandito na kayo ay dapat ay buksan nyo ang inyong pandinig. Sapagkat ang sinasabi ng Banal na Espiritu, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Napakasarap sa pakinggan ang sinasabi ng Diyos na ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo ang kanyang mga iglesia na kanyang tinawag sa uling panahon. Sapagkat ang ibig sabihin ng iglesia ay salitang Kastilas, Tagalog ay mananampalataya. At bilang tayo mga mananampalataya, tayo kanyang itinuring na kanya pang mga anak. At bilang kanyang mga anak, tayo din naman ang sinasabi niya ngayon sa uling panahon na kanyang mga tagapagmana. At bilang tayo mga tagapagmana, bago natin makamit ang lahat ng kanyang ipamamana at ipinangako sa atin, kailangan matutunan natin ang kanyang mga aral na dapat natin tugdin at sundin. Dahil yun ang kinakailangan para tayo sadyang merong mamamana. Pero kapag tayo ay hindi sumunod, sa kabila ng kahit sabihin natin tinanggap natin ang kanyang pangalan, pero tayo pa rin ay nagiging masuwayin, maswerte kapag yung masuwaying anak ay merong pang mamamana kahit konti. Pero di ko alam kung ano ibibigay ni Amang Iskopos kapag ang kanyang anak na tinawag at kahit siya tinanggap at tinatawag ay hindi nagiging masunurin, si Amang Iskopos na lang ang nakakala. Pero ganun pa man, nasa atin ang pagkakataong ito na kinakailangan ay hindi na natin dapat itong bitawan pa o sayangin pa ang ibinigay ng Diyos sa uling panahon ito. Sapagkat lahat tayo ay kanyang kinasihan ng kanyang Espiritu. Alay lang, sabi ng Ama, hindi nila maunawaan ang aking bagong pangalan, sapagkat ang aking bagong pangalan ay isang malaking pagsubok sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga nakababasa at may alam tungkol sa kanyang salita. Libang kasiyan ko ng aking Espiritu ay ito nang hindi nila maunawaan. Kaya napakapalat natin, mga kapatid. Sapagkat isa tayo sa kanyang mga kinasihan ng kanyang Espiritu. Hindi naging malaking kwestiyon sa atin ang kanyang pangalan. Bakit? Dahil kilala natin ang ating Ama. Amen? Kilala natin ang ating Ama. Dahil dito sa lupa, meron din tayo yung magulang. At kung tayo mayroong magulang, kilala siya. Salita pa lang, kahit lakad pa lang na malayo, nakikita natin siya, pero parang hindi ba nagpa masyado ang mukha. Kilala natin. Lalo na sa kanyang salita, lalo ngayon, sa kanyang mga pangalan, ay ating ikangay tunay ang makikilala kung sino siya na sa ating ngayon ay lubos na nagpakilala sa uling panahon. Kaya naman sa umagang ito, mga kapatid, buksan natin ang pandinig sa sulat ng ating kapatid na sa Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang kapitulo ay 1, ang talata ay 13 hanggang 23 ay ganito ang sinasabi, ang kalikasan at gawain ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha
Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ulitin ko nga yung talata na ito. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya, at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na kung si Pablo ay naging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Amen. Dito sa ating pong binasa, ating bibigyang diin ang mga salita na nagsisimula sa letrang K. Letrang K. Dahil kung inyong mapapansin, kung inyong sinubaybayan ang aking pagbasa, marami dito na mga salita na nagbumula sa letrang K. Una, ang sabi rito sa talatang 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita na siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kung iisipin natin mabuti, pag sinabing kapangyarihan, ano iniisip natin? Maraming tao ang lumalapit sa Diyos at nagnanais at nagnanasa na maramdaman o sumakanila ang kapangyarihan ng Diyos. May mga tao sa iba't ibang sekta, lalo na sa mga napapanood, nila ay pumupunta sila. Bakit? Dahil sila ay batbat ng karamdaman. Umaasal sa kapangyarihan na sa kanila'y maramdaman nila at sila ay gumaling sa bawat kanilang mga karamdaman. Na siya rin namang nagiging pang-akit ng iba't ibang sekta sa panahon ito na sinasabi na dito kayo, gagaling kayo o lahat ng inyong mga karamdaman ay tunay ng gagaling. Ngayon ang tanong, sa ating dito sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Scopus, sino na sa atin ang nakadama ng kapangyarihan ng Diyos? Taas lamang ang kamay na nakaramdam ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag kapangyarihan ang sinasabi, anong klaseng kapangyarihan ang inyong naramdaman? Sa pamamagitan ng paggaling. Sa pamamagitan ng paggaling. Sa pamamagitan ng panginginig, naramdaman niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Although yun ay kapangyarihan pa rin ng Diyos. Power ng Diyos yun. Kapag naramdaman, nanginig tayo, yun ay isang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat dumating siya, sabi ng mga kasangkal, Panginoon Panginoon, ang pagdating ng Ama parang voltahe ng kuryente, na kaya naman nanginginig ang iyong katawan dahil talagang hindi makakaya kung talagang hindi gagabayin din ng Ama ang bawat kasangkapan. Yan ay totoo, namimiwi ka ng Ama. Pero sa ating pagpapaunawa, sa panahon ito, ayon sa pagtuturo ng Espiritu Santo, ano yung kapangyarihan ng Diyos na patuloy niyang ibinibigay na nasa atin na kung iisipin natin?
ang kapangyarihan ng kanyang salita. Ang kapangyarihan ng kanyang salita na ang dating bang magnanakaw ay pwedeng hindi na magnakaw. Yung dating masama ay hindi na magiging masama. Sana nga po. Yun na nga ba ang tinutukoy, mga kapatid? Yes! Yung dating puro maraming bisyo ay pwede bang mabago dahil sa kapangyarihan ng Diyos? Yes. Mangyayari. Pero paano nagiging mabisa ang lahat ng to sa bawat isa sa atin bilang tayo nandito? Tayo ba'y masasabi pa rin natin, kailangan pa rin natin hanggang ngayon ang kapangyarihan ng Diyos? Yes! Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Yung kanyang salita na dapat na sumaatin at ngayon sa bawat ating narinig, kailangan tayong sumunod upang tayo alipinin ng kanyang kapangyarihan. Naunawan niyo ang ibig kong sabihin, mga minamahal. Bakit? Sapagkat dahil dati tayo ay tayo naging alipin saan? Alipin sa kasalanan. Ngayon, sa panahon ito, ang sinasabi ng Espiritu sa magitan ng kanyang kapangyarihan, ang kailangan ang lahat ay alipin, ay maging alipin ng kanyang kapangyarihan. Ito ang kanyang salita, na dapat ang bawat isa sa atin ay tunay nga may pakita ang isang tunay na pagbabago. Kaya nga kinakailangan tulad sa pitong handog, ang una ay unawa. Upang sumaatin ang kapangyarihan, buksan natin ang ating pangunawa. Pakinggan natin ang kanyang salita. At ating maunawaan dahil gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa bawat sasabi ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. So dahil sa pag-ibig niya, gusto ng Diyos ang bawat isa ay huwag nang mapahamak. Bakit? Ano ba yung sinasabing kapahamakan? Ito yung pangalawang kamatayan sa apoy ng impyerno. At ito bilang isang ama ang ayaw ni Amang Iskopos na mangyari kahit sa sino man. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa isang pitik lang ng kanyang kamay. Na ikaw ay susunod. Ikaw ay magpapalimin. Bakit? Bakit? Hindi niya makikita kung siya talaga yung totoo. Dahil kung yun lang ang gagamitin niya, yung kapag pwede niyang gawin mo. Pero dahil tayo binigyan ng kalayaang pumili kung ano yung para sa atin. Diba? Sabi nga niya mga Iskopos, sa araw-araw, kayo ang pumipili kung ano ang mabuti para sa iyo. Maaring sa araw at pinipili mo ang iyong kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Na ibig sabihin, lumalabag tayo sa batas panlinis. Pero si Ama, nagpapatuloy pa rin siya sa atin ay nagbibigay ng pagkakataon. Kahit na alam niya na matigas ang ulo ng bawat isa sa atin, hindi ang mga kapintasan, hindi ang kung ano man yung mga tinatawag na kasalanan pa na pwedeng sadyang ikangay nagagawa natin, pero ang tinitignan niya kung ano yung mabuti na patuloy na nasa puso natin na nais ng Ama, na ito ay palakihin, payabungin, at magbunga sa panahon ito. Sapagkat sa kapangyarihan niya, sabi nga sa sulat sa 2 Pedro 1:3, sasaling sa ang Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Uulitin ko, mga minamahal na kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng kabanalan. Mamuhay ng may kabanalan. Ibinigay sa atin ang lahat ng ito. Itinuturo sa atin ang lahat ng ito. So, ibig sabihin, bilang tayo tinawag niya, sadyang tayo ay ibinubukod na sa panahon ito. Ibinubukod na tayo sa mga taong namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Dahil tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang sanlibutan ito ay pasama ng pasama. Bagamat tayo mga makasalan na tinawag ng Diyos. Dahil sabi ng mga Iskopos, ang kanyang santuary ay hindi. Ano sabi ng Ama? Ang kanyang santuary, ito'y lugar ng mga makasalanan na kanyang pinagiging banal sa huling panahon ito.
ang kanyang mga santuaryo, ang pintuan at hagdanan patungo sa kanyang kaharian. Dito, itinitipon ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan at binibigyan ng pagkakataon upang maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Kaya kung ikay mga may hinahanap, may mga gusto ka, huwag mo tingnan yung mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Mas hanapin mo ngayon sa panahon ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga mata, pero ito'y naririnig, at kapag ito'y narinig mo, mararamdaman mo kung gaano ikaw ay kahalaga sa harapan ng Diyos at gaano niya iniibig ang sinuman sa atin. Kaya sa unang salita ng letrang K, kapangyarihan ng Diyos, ito yung salita niya na kapag tayo ay nagpalitin sa kanyang salita, tunay nang tayo maging karapat-dapat at mapapasa atin ang kapangyarihan ng salita kung ang saang unawa ng kanyang kaloob ay sadyang bubuksan ng bawat isa sa atin. Kaya buksan natin, kasi sinasabi lang, buksan natin ang ating pangunawa upang maintindihan. Kaya minsan, alam natin yung maraming tao, alam nila yung mabuti, alam nila yung tama. Pero yung pangunawa, linan lamang ang sadyang nagbubukas talaga sa bawat isa sa panahon. Bakit? Dahil kung tuloy naunawaan ng tao ang kanyang salita, dapat susunod. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa rin bukas ang pangunawa ng marami. Lalo din naman sa ating mga tungkulin at obligasyon sa panahon ito bilang mga anak ng Diyos na inaasahan niya na magpapalaganap ng kanyang ministeryo at niya. Dahil ang tunay na pagkakaisa at pagtutulong-tulungan, hindi pa rin talaga totally natin nagagawa. Meron mang nagagawang konti, pero hindi pa rin sapat. Bakit? Mabagal ang pag-usat ng ministeryo at ilang niya ang isko. Mabagal. Dahil hanggang ngayon, tikom ang mga kamay ng marami at kokonti lamang ang sadyang pagkakas para sa loob ng kanyang ministeryo at ilang. Pangalawang ka, mga minamahal kapatid, letrang K. Ang sabi ang pangalawang ka ay ang kaayusan. Ang sabi rito, mga minamahal kapatid, siya sa talatang 17, siya ay una sa lahat at sa kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Ulitin ko, mga minamahal na kapatid. Siya ay una sa lahat at sa kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, lahat ba sa iyong buhay ay pwedeng maayos kapag meron kang Diyos? Opo. Ulitin ko, pag sinabing kaayusan, lahat ng bagay, lahat ba sa buhay natin ay maayos? Yes. Ba't yung ba ayos na ba? Ayaw niyo maayos sa inyong buhay. Ayaw niyo magkaroon ng kaayusan, mga kapatid. Ano ba gusto niyong kaayusan ng inyong buhay? Yung kayo'y magkaroon na ng mga sariling tahan, mga ari-arian, mga bagay na minsan lupa. Ito ba ang ating mga gusto para masabi maayos na ang aking buhay? Hindi doon maayos, mga kapatid. Kung sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata, masasabi natin magiging maayos ang ating buhay. Ang kaayusan ay nakasalalay pa rin kung ano yung pangalawa sa pinungan loob? Talino. O ang talino ay tunay ang sa atin, may sasaayos ang lahat. Kahit gano'ng kapangit, kahit gano'ng kagulo, kapag ang sino may lumapit kaya mga iskoptos, gaganda at aayos ang kanyang buhay. Paano masasabihin yung Reverend? Eh si kapatid na obvious lang naman dito ang isa sa maganda ang buhay eh. Kami hanggang ngayon eh. Hindi pa rin eh. Kahit sa tukha pa rin eh. Aba, alam niyo mga kapatid, si Brother Michael, Brother Otis, bago yan dumating sa kanyang kalagayan niya, ang buhay naman talaga noon ay mahirap pa rin naman talaga. Hanggang ngayon ay mahirap pa rin naman siyang may tutuloy. Bakit? Eh, may tips pa rin siyang hirap ng kaloobang nararamdaman niya. Ito para sa kanyang mga hanap buhay. May mga bagay na mahirap pa rin na nararamdaman niya, di ba? May mga sakit ng ulo pa rin siya, di ba? So, kaya
Hindi matatapos ang lahat ng yan mga hirap. Pero ganun pa man, nagkakaroon ng kaayusan ng lahat ng bagay sa ibabaw ng daigdig. Kung sadyang susunod at ang talinong ayon sa kaloob ng Diyos, tulad ng talino ni Kristo na dapat na sumaatin, ay makakamtan natin, magiging maayos. Masdan niyo ang ating gobyerno. Nagkakagulo ba? Ang gobyerno, nagkakagulo? Sila-sila, di ba, nag-aaway. Ang tatalino nila, sila-sila nagdidibate. Konting bagay pinagtatanong na ayaw magkaisa kasi may maraming mga kontra-kontra. Kung sino nakaupo, laki nilang ika nga ay tinitira. Ano mo niya, bigyan mo siya ng 6 na taon. Pabayaan mo siya, gawin niya kung anong kaya niya gawin para sa pagbabago ng Pilipinas. Kaya bago pa lang ang isang nakaupo ng bawa ay tinitira na. Kaya ano nangyayari? Imbis na magkaayos, nagkakagulo. Hindi may pakita yung tunay na pagkakaisa. Ngayon, ganun din ang bawat mga lingkod ng Diyos sa panunod sa iba't ibang sekta. Sila ano? Nagkakagulo ba? Yes! Nag-aaway, nagdidibati ka, nagmamatwiran sila, nagpapagalingan sa media. Sila nagpapatuhan ng kanilang mga pumit. Na sinabi nga ng Diyos, wala namang makidwala kahit isa kung iisipin. Dito sa loob ng Ministeryo ng Ilaw niya mga Scopus, sa Diaga, may kaayusan ding magaganap. Meron magaganap. Pero, hindi magiging maayos kung sadyang tayo din naman ay hindi talaga magpapasakop sa Kanya. Kaya nga, ang anong sinasabi sa sulat ng ating kapatid na sa mga ngaral, basahin na natin mga minamahal na kapatid. Ang sabi niyo, sa mga ngaral, kapitulo ay 7, talata po ay 11 hanggang sa 12. Ang isang taong may taglay na talino ay parang nang nakatanggap ng mana. Pasok kaya yun, mga kapatid. Ulitin ko nga, mga kapatid. Ang isang taong may taglay na talino ay parang nang nakatanggap ng mana. Meron ba kayo na, mga kapatid? Meron ba kayo dyan, mga kapatid? Hindi nila narinig, ulitin ko. Ang isang taong may taglay na talino ay parang nakatanggap ng mana. Meron ba tayo lahat nito? Meron po. Lahat tayo, meron nito. May mana na tayo. Sipin ninyo. Lahat tayo, meron na mana. At pagpapatuloy ko, mga kapatid. At siya'y nakahihigit sa iba. Tumingin ka nga sa tabi mo, mga kapatid. Tingin na. Siya'y nakakahigit sa iba. Isipin mo yung, ano ba yung sabihin nakakahigit sa iba? Ay, mas maganda ako sa'yo. Mas pogi ako sa'yo. Pero ba yung sabihin nakakahigit sa iba? Ano yung ibig sabihin dito, mga kapatid, na nakakahigit sa iba? So, isa-isayin lang natin, mga kapatid. Ang isang tao may taglay na talino. Ano ba yung talino? Talino ba gumawa ng baril, mga kapatid? Talino yun. Ikaw gagawa ka ba nung nagbaril kung wala kang talino? Di ba? Kaya lang, dahil pinagpapatay ng tao, talino pa rin yun. Pero, ano yung talino ba na tinutukoy ng Diyos? Na ibinibigay niya sa atin na isang mana na. Ito yung kanyang salita pa rin. Na siyang makapagpapabago ng sino mang tao kaano man kasama. Diba, mga kapatid? Gaano ang kasama ay mababago ang isang tao kapag yung tunay na talino ay kanyang nakuha sa panong ito. Ito ba yung talino na pinag-aralan sa loob ng ilang taon? Bago maging inhenyero, bago maging doktor? Ito ba yung talino na tinutukoy ng Diyos, mga kapatid? Hindi ba rin? Kundi yung talino, kahit ikaw ay walang hirangay pera para mag-aral. Dito, libre ang mag-aral. Amen? Kaya nga, meron tayong eskwelahan eh. Asan yung eskwelahan, Red? Doon sa dulo. Doon sa bahay ng Sister Red. Nandun yung munting paaralan ng mga sasakote. Kung gusto nyo mag-aral, araw-araw, mag-aral, na makita ng kamay ng Diyos na si Red, ang pinagkaloob ang kaalaman, ang katayuhan. Dito ay libre na ibinibigay sa sino man, lalong-lalo na sa gustong maging saserdote na mga Scopus para dalhin doon. Saan? Sa malayo. Kung saan dadalhin? Sa Marawi daw, mga kapatid. Libre ang pag-aaral. Dito, kapag linggo, may mga pag-aaral din. Ang
Mga kabataan, nag-aaral. After nitong ating master to, may pag-aaral mga kabataan. After ng master to, may mga schedule ang mga elder. Di ba? Ang dami nga pumunta eh. Ilan ang mater? 5? 3? Ang dami. Ang dami nag-aaral. Nasati, alam ko may pag-aaral pero na 6 dumating. Pero 6 lang ata. Ay, di ba natuloy? O, kita nyo, di ba natuloy? Sayang. O. Isipin nyo yung paanyaya para magkaroon kayo ng mana. Ayaw maragdagan ng mana na yung tinatanggap? Ayaw nyo? Oo. Gusto pala. Eh, bakit hindi natuloy? Kasi, 4 lang. 4 lang yung nagpaiwan. Yung iba nagmamadali. Kasi may alagang baka, may alagang manok, may alagang asawa, di ka pagsasayin. Ganun ba? Eh, anong sabi ng Panginoon? Anong sa araw ng Panginoon Sus? Ang magmahal ng higit sa kanyang mga ari-arian, sa ng kanyang mga mahal sa buhay ay hindi karapat-dapat sa akin. Oh, nag-aalala kayo doon sa mga iniwan ninyo. Eh yung nandito sa loob, si Ama naghihintay. Nag-usap kayo ng araw, ng oras, nag-opo kayo. Gusto niyo po ba? Opo! Nung dumating yung pag-aaral, naku po, ilan lang ang dumating. Naku, mga kapatid. Kailangan ito ibigyan natin ng panahon. Napakapalad natin. Bakit? Si Amang Iskopus na kayo na nagtuturo. Anong si Amang Iskopus? Ikaw yung nagsasalita rin. Si Minister Alvin Gusi nagsasalita. Si Minister o si Reverend Fabio nagsasalita. Alam niyo mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos, ito yung bibig ngayon ng Diyos na dapat natin pakinggan. Mapalad tayo. May pangdinig tayo. Yung iba, bingi. Diba? Ang problema dito, kapag tayo may kapatid, bingi, paano na? Wala pa tayo mga marunong mag-sign language para lalong matutunan niya. Diba? Kapag darating ang araw kasi, mangyayari na kapag tayo ganitong live, dapat meron din live na nagmumustra sa kanyang mga kamay para sa mga anak ng Diyos na makikita. Diba? Oh. Mangyayari yun mga kapatid in the future. Kasi yung nakikita ko, na ginagawa ng iba, alam ko, di ko alam kung buhay pa kami, buhay pa ako. Kung nangyari ko, darating. Siya pa. Okay, pagpatuloy natin mga kapatid. So, ang isang taong may taglay na talino ay para nang nakatanggap ng mana at siya ay nakakahigit sa iba. Bakit? Kasi, isipin mo, yung mga iniwan nyo sa bahay tulog, samantalang ikaw ay nandito, di ba higit ka sa kanila? Amen? Yung mga kapitbahay, yung andong busy, naglalaba, kung ano mga ginagawa nila, ikaw nandito, di ba higit ka sa kanila? Kasi mas binigyan mo ng importansya ay ang Diyos. Mas inuna mo ay ang Diyos. Yung gawain sa bahay, hindi natatapos yan. Ito, hindi. Sa mga nanay, lalo na. Yung gawain sa bahay, ba natatapos kaya? Hindi. Kalalaba mo lang. Pagpagulat mo sa lagayan ng labahan. Bago na naman labahan. O, di ba? Hindi natatapos yan. Kaya, may oras dyan. Diba? May oras dyan. At ito yung oras at araw para sa Diyos. Ito ang dapat ay ginagawa natin. Hindi na tayo dapat. Pero nasa isang marami. Hanggang ngayon, alipin pa rin sila ng kanilang mga kagustuhan. Hindi nila naiintindihan. Wala sa kanila yung mana. Tinanggalan na sila ng mana yung iba eh. Totoo, hindi. Bakit tinanggalan ng mana? Eh, dati ito, nakayamang Iskopus sila eh. Ngayon, wala na sila. Hindi tinanggalan na sila ng mana. Eh, sa ayaw napapatuloy hanggang ngayon, yung mana ito, nadadagdagan natin, pinapalaki, lumalaki yung mana. Base sa bawat pagsisikap ng bawat isa sa atin. Paano tayo nakikisa, paano tayo nagsisikap at nagpapagal sa loob ng ministeryo ilaw niya mga Iskopus. Paano natin ipinakikilala ang kanyang pangalan? Paano tayo nagsisikap na hindi lang sa bibig, kundi paano sa isang gawa, lalo ay may pakita natin ang ating pagtanggap at pananampalataya kay mga Iskopus. At sabi pa rin sa talatang 12, ang tulong na magagawa nito sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Yung talino ba nakakagawa ng pera? Ha? Yes! Pero may proseso, di ba?
Dahil may machine dyan eh. Hindi pwede nag-isip ka, magkakapera ka agad eh. Di ba? Ang kailangan dito, para magkapera ka, kailangan mo ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tuition fee ng mga anak mo. Abay, hindi pwede. Ang sabi nga rito, ang tulong na magagawa dito sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Pag-isip ka na, magkakapera ako. Ay, hindi ko pwede ko noon. Mga kapatid, ibinigay ng Ama ang katalinuhan, paano makikita? Paano magsisikap gagawa? Dahil tulad ng sinasabi na, noong paalisin si Adan at si Eva sa harap ng satin, magmumula sa inyong pawis ang inyong ikabubuhay. Sino rito ang umaasa sa kanyang kinabubuhay sa iba? Sino rito ang gano'n? Eh, siyempre, yung mga senior citizen, di ba ngayon, hindi na naghahanap buhay, di ba? Pero meron nang nagbibigay. Pero dati sila yung naghahanap buhay. Dito. Pero mahirap naman yung iba nang ginagawa. Inaasa niya ang kanyang sarili sa iba. Pero may kakayanan ka, may magagawa ka. Mga minamahal. Kaya yung sinasabi dito, yung tulong na magagawa ng tao ay ang tulong na magagawa nito sa tao ay tulong na magagawa ng salapi. Alam mo mga kapatid, kung ikaw ay may kalaman, buhat sa Diyos. At ikaw na may nagpapakita ng isang pagsisikap bilang isang lingkod, tulad ng saserdote. Maraming mga saserdote na walang mga hanap mo. Pero, yun ang naman yun. Yan ba nakita nyo, kumbaga walang masasabi. Bakit nakakapunta pa rin sa iba't ibang lugar? Na pagpapatuloy nila ang kanilang mga misyon. Dahil matalinong kaloob sa kanila, ito yung kalamang buhat sa Diyos. Ibinabahagi na may mga kapatid na nagmamahal sa kanila na tumutulong at sumusubok. Tulad ng ating punong ministro. Diba? Dahil sa kanyang pagiging lingkod, diba? Dati, maraming kulang, maraming wala. Pero ngayon, dahil sa kanyang pasisita, yung kanyang ginagampanan, ay nakikita niya na ngayon. Nakikita niya na ngayon. At hindi na siya masyadong nahihirapan. May mga kapatid tayo na sadyang naging bukas ang pag-unawa sa loob ng ministeryo at ilaw niya ng Iskapos na patuloy tumutulong upang ang kanyang pangarap at adhikain sa loob ng ministeryo at ilaw niya ay magpatuloy at mangyari at maganap na hindi lamang dito, magamat sabi ka, mission natin, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi man someday ay mangyari na ang mission ay magtutuloy-tuloy hanggang sa ibang dakong na. Kaya yung kaayusan ay napakaganda kung sadyang tayo kung lahat ay mayroong talino na bubuhat sa Diyos. Sumunod na letter ka. Ang pangatlo ay ang kalikasan. Sa title ng ating pong ebanghelyo, ang kalikasan at gawain ni Kristo. Ano nga ba yung kalikasan at gawain ni Kristo, mga minamahal na kapatid? Ang kalikasan ni Kristo napapasimula pa, bago siya bilang Jesus na ating tinawag, ay siya'y espiritu na hindi nakikita. Diba? Sabi sa unang talata na ating binasa, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ano ba nagpagalaw sa katawang laman bilang Jesus? Di ba ang espiritu? Yung espiritu ba nakikita? Hindi nakikita. Kahit tayo din naman, yung kaluluwa natin hindi nakikita. Pero yung ating katawan, ito ang nagpapagalo ito ay ang ating espiritu. Ngayon, nung siya'y nagkatawang tao, sinasabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Hindi ba siya nakita noon? Nakita ng mga tumanggap sa Kanya. Pero yung mga hindi tumanggap sa Kanya at tumaligsa sa Kanya, hindi na siya nakita. Dahil ang nakita nila ay kung paano yung katotohanan ipinapangaral ng ating Panginoon sa Kristo, patuloy nilang ipinaglalaban yung baluktot na kanilang alam. Yung baluktot na kanilang alam. Hindi na matanggap at kung paano sila inilalantad ng ating Panginoon, naging kalaban sila lalo ng Diyos sapagkat nagalit sila at pinagsikapan ito ay ipapatay. Ito ang nangyari. Ngayon sa sinasabi nito, mga minamahal na kapatid, ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Una ay si Kristo. Ngayon, sa panong ito, sino yung gaganap bilang Kristo? Tayo.
tayo ngayon ang Kristong gaganap sa panahon na ang kalikasan at kaanyaan ng Diyos ay makita ngayon sa bawat isa sa atin. Kaya yung minsan may tatanong, nakita mo ba si Kristo? Ang sabi minsan naman ni Amang Iskopos, maaari mong makita ngayon ang Kristo sa katauhan ng bawat isa sa inyo. Sapagkat kayo mismo ang gagapan bilang Kristo sa huling panahon. So, pag-iisipin mo, Kristo. Diba? Malapit na naman ang Semana Santa. At ipakikita naman ng ilan kung paano ang ginampanan ng ating Panginoon sa Kristo. Literal. Pero hindi naman yun. Ngayon, alam na natin na yung pagganap at paggampan bilang Kristo ay hindi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon na siya ay nagbuhat ng krus hanggang sa ipako sa krus. Na sinasabi na ilan na ito ay kanilang mga tinatawag na panata. Na maling pagkilala dahil sabi nga ng mga Iskopos, hanggang ngayon, sabi na, sinusugatan nila, sinasaktan nila. Sapagkat pilit nilang itinaalala ang pinakamasamang nangyari sa akin nung minsan ako ay nagkatawang ka. At sa harapan pa ng malaki mga simbahan sa panahon ito. Hanggang ngayon, ang Diyos na kanyang dinadakila. Di ba ito walang karangalan? Bakit walang karangalan? Isipin mo, may Diyos ba naman nakabahag pa? Kapag nasa ng karangalan? Di ba? Kayo ba, sabi nga ng Ama, gusto nyo pa rin maaalala yung mga pinakapangit at pinakamahirap na nangyari sa inyong buhay? Eh kaya naman ang Diyos natin ngayon, mas na natin. Siya bilang isang Kristong hari na ating pinakikita. Sapagkat siya'y hari ng mga hari na may kadakilan. Taglay ang kanyang kapangyarihan. Dala niya ang kanyang sentro niya sa dumating bilang siya isang hukom na ngayon na dumating sa ating pong panahon. Kaya isipin niyong mabuti mga pinamahal. Nasa kanyang kalikasan, taglay niya na siyang bumaba sa 7 handog ay ang pag-ibig. Di ba punong-puno siya ng pag-ibig sa atin? Amen? Punong-puno siya ng pag-ibig sa atin sa uling panahon na sinasabi niya sa bawat isa sa atin. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa kanyang mga tinawa. Kaya lang, ang nagbabago ay sino? Ang tayo. Ang siyang nagbabago sa uling panahon. Bakit? Sapagkat marami sa atin ang siyang nadadala ng iba't ibang mga pagsubok-subok. Na hindi dapat tayo nagiging ganoon sa panahon natin ngayon sapagkat ang sinasabi ng sa ating pagtanggap sa Kanya. Di ba doon tayo bautismuhan sa Espiritu at Katawan ang sinabi ng mga Iskopos, handa ka ba na gumampan ng hirap, sakit at pagtitiis? Sino sa atin ang ika nga sumagot ng hindi po? Di ba lahat tayo ay bawang mga opo? Pero siya ba napapansin mo ngayon? Hindi na ganoon ang inaalok na kumisa kapag binibigay niya. Ang tatak. Pero marami, lalo na kami mga bago pa. Aba, laging handa ka ba sa hirap at sakit nagagampanan mo sa buhay nito sa pagtanggap sa aking ipagpapalagay. Kapag nagsasabi ko lang siya mga Iskopos sa nangangaral, maramihan na sinasabi, hindi na isa-isa. Bakit? Kasi minsan alam nyo, nakatutuwa na sa isang lugar na kapag tayo pumunta ng misyon, kapag bumaba ang Ama, diba, nanginginig pa, iiyak pa. Tapos tumatanggap ng tatak ng Ama, pagkatapos binibigay yung bautismo sa Espiritu at binibigay yung kanilang mga anghel spiritual. Nakatutuwa ko ba? Na, okay, marami na tayong magiging kapatid. Pero, minsan, bigla, naging tatlo ang tinatakapa. Tapos, nung sumunod na misa, baka na misa, 2, 3, na lang ang dumating. Bakit ko yun? Bagamat sila yung mga pinitatak na sa ama. Kinagalaw ba? Pero, ano ba yung naging unang? Yung iba ay pinaramdaman pa, nanginginig pa, nag-iiyak pa. Pero parang nabali mo na yung pag-iyak mo kasi umiyak mo siya, parang naramdaman niya. Kaya doon lang yan naramdaman. Pero hindi sila nagkaroon ng kaalaman at yung sa sarili na yung
talagang Diyos nga ba, kung Diyos talaga yung napakinggan nila, dapat ipagpatuloy nila. Pero bakit gano'n, mga ginagawa? Nakakasama naman. Lalo sa aming mga lingkod sa iba't ibang lugar ay namumunta. Subok na kapag dinalisay na, no. Diyos ko yung 10, 13, 2, hanggang sa isa na lang ang matitira. Diba mga kapakasagaw? Ano nangyari? Kayo ba mga kapatid? Diba? Pero sana mga ay hindi pa maging huli ang lahat para sa amin. Kasi eto na eh. Ewan ko ba? Kahit din naman sa mga talaga na kami, bakit gano'n? Di ba Diyos na ang ating tinanggap? Bakit hanggang ngayon? Maraming nagbabago. Patuloy yung iba, sasabi, nakitisod, andyan kang yung iba ay nangihina, nalulumo. Hanggang sa unti-unti, nakakalimutan na sila. Sadya nga ba ang gano'n? Hindi sana dapat. Pero, ang napapansin ko, minsan sabi nga namin bilang mga lingkod, ano bang may pagkakagda? Kami ng mga lingkod, o sila. Although, may mga pagkukulang din kami. Katulad kahapon ay nag-meeting po kami. Nabuksan ko nga sa ating mulong ministro na tayo naging misyon. Saan nakakarating, malalayo. Gumagastos. Hindi po ba? Pumupunta sa iba't ibang lugar. Naghahalap. Napakasarap. Magaya. Nasadyang marami. May mauuli nito. Maganda, mauuli. Yung dami nun, maaaring hindi maging mas marami, maaaring po-konti ang pangyayari. Ngayon, nag-aasing tayo sa iba't ibang lugar. Ganito ang ginagawa ng ating punong ministro at iba nating mga kapatid sa kapwa ko sa Santo. Akin na pong sinasabi na bakit hindi tayo magkaroon ng traya sa panahon ito. Na sa bawat pamimisyon, kung sadyang may lugar na ika nga ay maraming tumatanggap sa una at sa pangalawa, gawin natin na meron agad dalawa sa San Jose na doon ay bibigyan. Ngayon ang gano'n, sabi ng iba sa akin, hindi kaya. Bakit? Walang pondo. Ito yung matagal ko rin naisip at sinasabi sa ilan. Pero ang yung sabi sa akin ay walang. Nung ito'y sinabi ko sa punong ministro kahapon, ang sabi sa akin agad din minister, brother Sherman. Sige brother, 1,000. 1,000. O sabi ko, hindi 1,000 din ako. Hindi 2,000. Kung sa isang lugar pumunta, halimbawa sa parting Mindanao, Bisaya, ilan tayo na nandun dito. Pero hindi naman lahat ay may kaya. Kaya ba natin tulungan ang lingkod ng Diyos na ipapadala doon sa malayong lugar? Kaya ba natin tulungan? Si Mother Selby lang ba may kakayanan? Kaya niyo bang tumulong, mga kapatid? Oo. Kaya natin kung iisipin natin. Dahil kung hindi natin gagawin at hindi natin susubukan, wala pa kayo. Di po ba? Kailangan may gawin na po tayo sa panahon ito. Kasi, sayang yung pinunta natin doon. Magkasik po tayo. Pagkatapos pag nagkasik ka, pabayaan mo na. Tutubo dito bahala ka na. Pag umulan, natabasa, tutubo yun. Maganda. Ano bang kailangan dapat hinasik natin? Hindi ba ang kailangan hinasik natin ay yung dating tubig? Pag-aalaga. Hindi po pwede na pumunta lang tayo ng minsan, pagkatapos tapos na. Although, ang sabi ng ating punong ministro, kulang tayo sa mga sasantos. Ang sabi naman ng kapatid, sino yung padadala? Ikaw ba, Reverend Bonita? Payag ka na. Na ikaw ang isa sa mga padala doon. Kung kinakailangan. Hindi na lang sinabi ko. Dahil ito naman. Ito ang kinakailangan. Bagamat ako'y nagtatrabaho, kung talagang ito na yung takdang panahon. Matagal ko nang ginawa yun. Nagawa ko na yun. At pwede ko pa nang gawin. At ang mga kapwa ko sa sasadote, kaya pa gawin yun. Dapat ating pare-pare gawin yun. Dahil sa tawag ng ating tungkulin, ay dapat meron tayo na dapat gawin yun. Na minsan, hiniiwan natin.
iiwan natin yung mga tao na mahalaga na sa atin, yung mga bagay na mahalaga din sa atin, dahil sa tawag ng ating tungkol. Hindi man iiwan na total na iiwan kakalimutan mo. Dahil na lang sa ating tinihatak sa ating balikat na tungkol, ito dapat natin kapal. Kaya nahamon ko mga kapatid na dapat sa panahon ito. Kung ito'y mangyayari pagganap in the future, sa mga mangyayari sa mga susunod na mga araw, kung ano ang siyang ibibigay at pagkakaloon niya mag-ispo. Yung tinilangin na aral ng ating punong ministro kahapon, tulad na sinasabi, yung magbigay kayo ng higit sa inyong makakaya. Na hindi lamang yung kung ano yung sobra. Halimbawa, isumweldo ka ng 5,000 sa loob ng isang buwan. Binadget mo na yun. Baon ng bata, bayad sa bahay o kuryente, ano pa man. Ang matitira doon ay 100 ng sobra. Yun ngayon ang iuhulog mo sa box. Sa donation box o itutulong mo. Ngayon, nasaan doon yung higit sa iyong makakaya, mga minamahal? Wala doon. Bakit? Yung sobra lamang. Yung sukli lamang. Ha? Yun lang ang ibinigay ko. Pero yung higit sa makakaya mo, hindi mo nagawa. Ayon sa aral na binabasa dito sa gawa sa sulat ng Apostol Pablo. Ano yung sinasabi na higit sa ating makakaya? May mission sila rin eh. Magtyaga mo na tayo, walang tubig. Walang kuryente, isang buwan. Makatulong lang tayo kaya sa ating unang ministro sa pag-mission. Kaya nyo, mga kapatid? Kaya. Si Brother Sherwin lang sumagot. Kaya! Di ba, brother? Kasi paano mo magagawa yung higit sa iyong makakaya kung hindi mo kayang magtiis? Mamamatay ka na ba kung wala kang kuryente? Hindi! Hindi ko sasabi ko chapter kayo, ha? Makiusap muna kayo sa ating bahay. Makiusap muna kayo sa gobyerno ng kuryente. Pwede yung magmumuna kayo puputulan. Next, gagawin natin yung paraan kasi may importante yun. Di ba? Ganun dapat ang ginagawa natin ngayon sa panahon ito eh. Kaya lang marami sa atin hindi masyado nag-iintindi. Basta nagsimba lang. Hindi naman niya inaalam yun. Ano ba yung tungkulin mo? Nagsimba lang? Di ba? Hindi natin dapat iniisip tayo sinisimba lang at every Sunday. Hindi na kasi yung 7 handog, sumunod, batas malinis, yan, dapat tayo ay sumunod magpasakop. Ito yun. Pero yung mission natin, isipin ko eh. Ang pangalan ni Scopus, ilang tao ito pinakita? Una, Lourdes Pelotis. Pangalawa, Maria Desiree Marasigan. Pangatlo, si Nina Tagutor sa pangalawa. Pangatlo, Maria Desiree Marasigan. Pangapat, Elder Isabel Titore. Panglima, Elder Antonio Acosta. Sino pa? May mga nakikita nagsasabi na kwento, panaginip. May ilan na gano'n. Ang tanong, bakit sa ilang tao lang ipinakita ang pangalan ng Diyos? Bakit? Ha? Bakit? Eh kung ipakikita sa lahat yan meron pa ba maghahayag? Kailangan mo natin maghayag. Kailangan mo kayo pumunta sa iba't ibang lugar para maghayag ng pangalan ng balita o kung kayo mag-iswap. Hindi na, tapos na. Di ba? Tapos na. Ngayon, ipinakita sa ilan sila bilang para lang magpapatotoo. Ngayon, tayo yung mga nagstangka. Tayo na yung magpapatotoo. Ngayon, may pagkamag-anak ka sa Mindanao, may kapag-anak sa Bisaya, may pagkamag-anak ka sa La Union o sa lugar man. Paano mangyayari yun? Kayo yung maging dahilan. Hindi man kayo yung pupunta ron para magayag. Meron kayong pwedeng gawin. Na yung mission natin, hindi lang mission ng isa, kundi mission ng lahat. Ngayon, paano gagawin? Hindi ko kaya magayag eh. Hindi kaya magsalita. May pwede kang gawin. Ano yung pwede mong gawin? Pwede tumulong.
Makiisa, tumulong. Sa maliit at malaki, ay pwede na tayo tumulong para yung misyon makarating sa ibang lugar. Ang punong ministro, matagal nang naka-schedule, naghihintay. Bakit? Ano pa schedule ng hintay niya? Wala pa eh. Hindi ba siya pwede maglakad? Di ba? Kung pwede nga lang maglakad, bakit ba makakarating agad eh? Kaya ano hinihintay? Yung tulong-tulungan natin. Para yung mission ni Reverend Tabi, maging mission mo rin. Eh kayo, mission nyo na sa asawa, sa anak, sa pamilya. Doon na kumili mo pang buhay. Eh, paano yun sa Diyos? Diba? Paano yun sa Diyos? May mga bagay na dapat tayong magawa sa panahon natin ito. Sa anumang pinagsisikapan natin para mabuhay, may kabubuhay. May mga bagay na gagawin din natin para sa ating kinabukasan. Ano yung kinabukasan yan? Pagdating ng takdang araw na kapag tayo namatay, meron tayong naipon na kayamanang bukod dito na minamanan natin yung salita. Eh wala, hindi nyo mapapalago yung mana ninyo kung sa pandinig lang kayo, nakikinig lang kayo, tumatanggap na kayo. Wala tayong ginagawa. Di ba sabi ka, di ba kapag ikaw gusto mo magkaroon ng rep, magkaroon ng cellphone, gumagawa ka, nangungutang ka. Kayo ba, hindi nyo kayang? Di ba sinasabi ko, okay? Pero nasa iyo yan. Di ba sa list baka sabihin naman pala, ano doon na, tinuturuan mo. Tinuturuan mo, gumawa na doon para lang makatulong sa ministeryo ng Ama. Ang tanong kanina mo ba tayo hihingin ng tulong? Sa totoo lang, ang hirap magsalita. Bagamat tayo may mga kapatid na tumutulong, pero hindi pa rin nagiging sapat. Bawat lingkod ng Diyos, sana kung iisipin, dapat yan hindi na naghahanap mo. Pero kahit sa panahon ni Apostol Pablo, naghahanap buhay sila. Gumawa sila ng paraan para ipantustos sa pangangailangan nila, tigis na nilang misyon. At nagtagumpay ito dahil na rin sa tulong ng marami. At yung ilang sa panahon yun ang sinasabi nga, sila ay nagtulong-tulungan, yung iba, ipinagbili ang kanilang ari-arian at ibinigay tulong para sa pagpapalagan ng misteryo. Kaya nga nakarating dito ang Kristyanismo, di ba? Katulong pa rin nila, yung mga naunang nagsikap. Ngayon, sa panahon natin, tayo yung mga nauna. Di ba, sa atin kung mababasa kung sakaling magkakaroon ng aklat sa atin, nagtulong-tulungan, naging bukas ang isip at damdamin ng bawat siya. Sila'y nagkaisa. Ibinenta ni kapatid na ganito ang bahay at lupa at itinulong sa ministeryo at ilaw ni Amang Isko. Amen po ba? Amen. Pwede ba mangyari yun? Pwede. Base sa pagtanggap ng bawat isa sa atin. Isipin mo, ano bang bagay nandito ka, hindi mo na pwedeng bilhin yung buhay na walang hanggan. Di ba? Hindi mo pwedeng mabili ang buhay na walang hanggan. Pero ngayon, kung sakasakali man, ang ginawa ng mga kapatid na nauna ay gagawin din natin ang sinasabi ng Ama. Naalala ko yung sinabi sa akin. Ako nung nag-upisa po ako naglingkod. Hindi naman po sa akin pinagmamit. Taong 1991 ay tinanggap ko na siya. Bagamat may trabaho ako. Nagtatrabaho. Noong tinanggap ko si Ama at ako'y naging lingkod ng Diyos. Linggo-linggo. Parang ako nang naging assign na binigay sa akin, no, ako yung naging reverendo sa edad na 23, Pampanga, Nueva Ecija. At kung saan-saan kami nakakapunta. Salamat, nakakapunta kami kasi may trabaho, may pamilya. Mas ka. Nangyari. Minsan kinausap ako doon. Ang sabi sa akin, anak, tandaan mo na sa lahat ng iyong mga pinagsisikap o pinagpapagalan at pinagsisikapan. At kung ano man ang mga bagay na nawala sa iyo,
hanggang sa pinakamaliit na sentimo. Sabi na ko, ibabalik ko sa iyo. Kung isipin mo, ito babalik ko. Kaya mo kaya. Diba? Kaya mo kaya. Hindi yun mga kapatid. Kahit sinabi naman doon, na ibig sabihin na ba doon ay ulo sa pinakamaliit na sentimo, lahat ng yun na pinagparaya mo parang sa loob ng kanyang minister, may kapalit na natin sa kanyang ari. Bahagi yun ng pag-iipon natin ang kayamanang hindi nabang. Ganyan mga kapatid, binibigay niya ako ng Scotts. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, huwag nating panghinayangan kung ano man yung ating mga tinatawag na nagiging ambag, no? Sa loob ng misteryo at ilang gano'n. Mas malaga na gawin natin ito ng tuloy-tuloy at ipakita natin lalo sa mga mahal natin sa buhay. Ipamana natin kung ano yung mga paglilingkod na ginagawa natin. Nang sa ganun meron ang magpapagpapit. Huwag natin sapagkat pagdating ng takdang araw, tayo din ang sadyang mag-aani ng lahat ng ating mga pinagpagaling. Kaya, mga minamahal na kapatid, ako ay nagpapasalamat na sa mga kapatid na sadyang nagiging bukas ang kanilang isip at damdamin. Lalo higit ang kanilang mga kamay para tumulong sa ministeryo at ilaw ni Amang Iskopo sa panito upang ang misyon ay tulingang hindi lamang dito sa Cavite, kundi sa iba't ibang lugar ay makarating. Ang bagong balita tungkol sa kanyang bagong pangalan, 10 ng kanyang mga aral na dapat marinig ng lahat ng tao sa panahon natin. Okay, nasa pang-4 pa lang po tayo sa letrang K sa ating pong Ebanghelyo. Ang sumunod po ay kaaway. Ayan. Dito po sa talatang ating pong binasa kanina, inibig ng Diyos ng sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamagitan ng anak, sa pamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway. Ay, may naging kaaway ng Diyos? Yes, naging kaaway. Minsan-minsan ba nangyayari na nagiging kaaway tayo ng Diyos? Nangyayari pa rin naman. Sapagkat ang sinasabi na, kaaway ng Diyos, ang kaibigan ng sanlibutan. Sadyang nakaaway ng Diyos ay yung kaibigan ng sanlibutan. Yung mga bagay na kita ngay dumarating sa ating puso, sa ating kaisipan, na naiisang tabi natin, yung mga bagay na mahalaga at siyang dapat mangyari sa buhay natin. Sa tabi ng tayo, tagasunod niya, mga isupapos, nangyayari na dapat. Hindi sana, pero ganun pa nga tayo tao. Amen? Pero hindi man po pwede, tulad sinasabi na mga isupapos na kung iisipin ninyo na kayo'y tao lang. Kasi madalas magsasabi, kasi sila tao lang. Pero kung lagi mong iisipin na ikay tao lang, wala ka nang magagawa. Lagi ka na lamang magkakasala pa mga minamahal. Kaya tayo, ang iisipin natin, mabuti, habang tayo ay ika nga ay nasa laman pa. Aminado tayo pare-pero na tayo mga makasalanan pa rin. Nagkakasala pa rin po tayo. Hindi pa tayo perfecto, sapagkat sabi niya ng Ama, ay tayo po ay sinapupunan pa. Sinapupunan lang ngayon, unti-unti ay sadyang binubuo ng Diyos hanggang sa tayo talagang isilang na. At sadyang nagiging karapat dapat sa kanyang harapan bilang kanyang mga tinawag sa uling panahon. At sabi sa panglima, nasa letrang K, ang kamatayan. At sabi nga rito, dati kayo napalayo sa Diyos, naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa kayong kaibigan. Dahil sa kanyang kamatayan, ginawa tayong kaibigan. Una yung kamatayan muna. Ang sabi sa Timoteo, unang Timoteo, kapitulo 2, talata 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos at ang ibig ay mali
iligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Nabanggit na ba natin ang buong katotohanan sa panahon ito? Yes. Alam natin ang buong katotohanan ito. Mula sa kamatayan, tayo ngayon ay naman ng Diyos kasi ang mga Iskopos upang bigyang buhay sa panahon ito. Mabuhay ang ating pananampalataya sapagkat sadyang ang namatay ay ang ating pananampalataya. Na ngayon, ang nangyari at naganap sa atin ay nakasulat pa rin na sa uling panahon ay marinig ng mga patay ang tinig ng Diyos at sila'y muling mabubuhay. Mga buhay na nga ba kayo, mga kapatid? Buhay na buhay? Yes, dapat buhay na buhay. Dapat malakas tayo sa panahon natin ngayon. Sadyang buhay. Ipinakikita natin ang lahat ng bagay na kung paano tinanggap natin buhay sa Diyos ay sadyang pinagsisikapan natin na kahit na maraming pagsubok, maraming mga bagay na sadyang dapat tayong pagdaanan pero kalakip yan ng pagtanggap natin kaya mga Iskopos na kinakailangan sa panahon ito bilang tayo na kanyang mga tinawag. Tayo ngayon ay sadyang binigyang halaga ng Diyos at ngayon patuloy tayong iniingatan na huwag nang maagaw pa minman o kailanman sa panahon. Dahil hindi lamang tayo mga anak na kanyang tinuring, tinawag din tayo ang kanyang kaibigan. Yan po yung pang-amin. Diba? Sino ba yung unang tinawag na kanyang kaibigan, mga kapatid? Si Abraham. Bakit tinawag na kanyang kaibigan si Abraham? Dahil sa kanyang pananampalataya. Nang pananampalataya, hindi yung sa bibig lamang, kundi sa gawa. Ang sabi nga sa sulat sa Santiago, mga minamahal na kapatid, Kapitulo 2, talatay 23 at 24. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Dahil dito siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan niyo malalaman na ang tao'y binibilang na matuwid. Binibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa, hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ito po, mga kapatid, ang isang halimbawa pinakita ng ating kapatid na si Abraham. Alam niyo ba yung kasaysayan ni Abraham? Opo. Diba? Ano yung kasaysayan ni Abraham na kanyang isang bagay na matinding pagsubok na ginawa sa kanya ng Diyos? Diba? Nung hiniling ng Diyos na i-alay niya ang kanyang kaisa-isa. Ngayon ang pangako ng Diyos, ang sabi sa kanya, sa iyo Abraham, sabi niya, magmumula sa iyong lahi, sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan magmumula. Ngayon, nung pinanganak si Isaac na kanyang anak, tapos sasabihin ng Diyos, anak, i-alay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Diba? Isipin mo, gaano katindi ang isang pagsubok bilang isang masama. Ngayon, ang pangako ng Diyos ay magmumula sa kanya ang lahi ng Diyos, sindami ng buhangin, na dalampasigan at sindami ng bituin sa langit. Isipin niyong mabuti. Tapos, iaalay. Ang katotohanan, dahil sa Diyos na to, yung isang Isaac ba ay pwede pa siyang pagkalooban ng isa kung sakaling nangyari ito? Pwede. Dahil walang imposible sa Diyos. Ito ang sadyang pinatunayan ng ating kapatid na si Abraham sa Diyos. At tayo, kaya ba natin yung pananampalataya na pinakita ng ating kapatid na si Isaac? Kaya kapatid na Abraham? Nakunin yung isang mahal sa buhay natin. Hindi man siguro mangyayari na yung mga bagay natin. Pero sa ibang pangyayari kung paano tayo susubukin ng Diyos para napakita lamang natin yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya ay gagawin at gagawin ng Ama upang makita kung sino yung tunay at ganap sa kanyang harapan sa huling panahon ito. At ang pinakahuli na pangpito ay ang kapintasan. Ang sabi rito, mga minamahal ng kapatid, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang kapintasan? Maring ito'y tumutukoy sa ating mga kakulangan bilang tao, sa anyo mo.
At maaaring kapintasan dahil sa iyong ugali o inaasan mo bilang tao, yan isang kapintasan. Si Moises, bilang lingkod ng Diyos, meron ba siyang kapintasan? Opo. Ang kapintasan niya, isang kapintasan siya, nung tinawag siya ng Diyos, sinabi niya na siya ay isusugo ng Diyos sa Israel, sa Ehipto upang ilikas ang lahing Israel mula sa pagkalipin. Ay, sinabi niya, sabi niya, hindi ako magaling magsalita. Makadahil mga ang aking hindi. So, yung kapintasan yun ay hindi naging dahilan para siya ay hindi gawing lingkod ng Diyos. Dahil may mga bagay na nakikita siya sa kanyang Diyos bilang isang lingkod. Diba? Ngayon, si Sakeo, kilala niya? Kilala niya si Sakeo, mga kapatid? Anong kapintasan ni Sakeo? Manda. Nung nalaman niyang dumarating ang Panginoong Kristo, narinig niya ang pangalan ng Panginoong Kristo, isipin niyo mabuti. Sa dami ng tao na sumasalubong at tayo makikisahan ng Panginoon, hindi ngayon siya makita. Pero ano ang ginawa niya? Gawin ni kapatid na Sakeo, para lang siya mapansin ng Diyos. Gumawa siya ng paraan. Ayan. Ang ginawa niya para siya mapansin ng Diyos. Umakyat siya sa puno para siya mapansin ng ating Panginoon. Sakeo, gumawa. Diba? So, ano yung mga aral? Bakit ko sila inahalimbawa? Sa kabila ng bawat kapintasan ng bawat isa, huwag natin yun ay maging dahilan para hindi natin magampanan at masunod ang kalooban ng Allah. Si Magdalena, siya hinilang bilang isang santa. Diba? Siya ba'y anong uri siyang baba? Makasalanan din. Diba? Pero tinawag ng Diyos. Hindi yung kasalanan na kanyang ginawa ang tinignan ng Diyos, kundi yung mabuting nananahan sa kanyang puso. Lahat tayo may kapintasan, may mga nagagawa, may kasalanan. Pero tinawag tayo ng Diyos. Ngayon, kaya tayo tinawag ng Diyos upang yung mga kapintasan na yan mapalitan ng ibang tingin ng tao sa panahon natin. Na yung pangit na dati kung ano tayo, mapaganda natin. Although yung panda, hindi na paano, wala na paraan dyan. Wala na paraan dyan, talagang gano'n, kapag ano, may edad na. Pero kung bata pa, pwede pang tumangkad dyan dahil meron ng naiibig mo para tumangkad. Ang sinasabi ko sa panahon ito, na isang malaking kapintasan ay yung kung ano yung mas makikilhabing pagkatao sa panahon natin, kung sino ka. Dahil lahat tayo, hindi lamang pangalan mo ang pwedeng madungisan kapag ikaw ay nagkamali at nagkasala. Higit lalo na madudungisan ay ang pangalan ng Ama. Sa panahon natin, nataglay natin dahil tayo tumanggap sa Kanya. Hindi ba minsan ang nasasabi ng tao kapag tayo may ginawa? Yung ba? Yung sumasampalataya sa isa. Di ba minsan ganun ang sinasabi? Yung ba? Yung mga sumasambalo. Diba? Pangalan ng Ama minsan ang madalas masambit nila. Dahil sa ginagawa natin. So, ibig sabihin, bilang tayo ng mga tinawag sa uling panahon ito, karangalan ng Diyos, taglay natin na pwede natin magawa at ipakita kung tayo susunod sa Kanya. Kapintasan din ng Diyos ang pwede na natin magawa at ipakita kung tayo gagawa ng mga bagay na hindi tama at hindi maganda sa pinigilan at pagdinig ng tao sa Kanya. Kaya ang sabi ng Ama, ipinagkaloob ko sa inyo ang aking pangalan. Ingatan ninyo ang pangalang ipinagkaloob ko sa inyo. Sabi ng Diyos. Ingatan ninyo. So, ibig sabihin, kung paano natin iingatan ito, nasa ating puso. Dahil sa pamagitan mismo ng mga gawa ng bawat isa sa atin, doon natin may ingatan. Doon natin mabibigyan ng kapurihan at karangalan ang Ama sa uling panahon ito kung sadyang tayo ay magpapakita ng mga bagay na ninanais at ninanasan niya Mansuatos. Na ang tunay na mananampalataya ng Diyos ay tunay ng may pakita natin sa panahon natin. Dahil ito yung pangpito sa pitong angkos. Yung tunay na mananampalataya niya ay hinahanap niya sa panahon. At tayo ngayon ang kanyang mga diba. At may pakita na ang marapat sa panahon natin. Ngayon, ang
kailangan nga lamang yan sa panahon ito habang tayo ay kumbaga, nandito at buhay pa. Ang sabi ng Ama, subalit kailangan kayo ay manatiling tapat sa talatang 23. Subalit kailangan kayo ay manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. O ulitin ko, mga minamahal natin. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag ang inyong pananampalataya. At huwag bayaang mawawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita. Kaya nga sabi, kapag napulot mo na, huwag mo nang bitaw na. Kung pwede, bulsa mo na. Para naman mawala, itaw na. Diba? At kayo, pwede mo mag-share yan. Huwag mo itatago na. Narinig mo kasi, kailangan ang sinasabi sa aral. Yung pinagpalag sa atin, kailangan dumati. Kaya natutunan natin, yung ating naunawaan, i-share natin. I-share natin. Huwag natin ipagmano. Dahil sinasabi nga niya, mga Scopus, maraming aanihin o konti lamang ang mag-aaral. Kailangan niya mga Scopus ngayon na maraming mga lingkod ng Diyos. Hindi lang sa sacerdote. Dahil sabi nga, ang lingkod ng Diyos ay lahat tayo ay pawang mga lingkod ng Diyos sa huling panahon. Na kinakailangan ay may mga bagay na ginagawa tayo. Paano natin may papakilala siya mga Scopus sa huling panahon? Kaya ba mga minamalang batid sa kapitbahay nyo, may share nyo na siya mga Scopus? Diba? Pero yung iba parang hindi nagsasalita. Hindi ko close yung kayo yung kapitbahay. Magkakalit na kami. Yun ang hindi na. Diba? Dapat kapag kapitbahay mo, dapat yan ang unang minamahal mo. Kasi sa totoo lang, kapag hindi yung minahal yung kapitbahay mo, sa oras ng kagigitan ka lamang, diba? Halimbawa, walang ibang tutulong din naman sa'yo. Kung mayroon kang kapitbahay, yun isang magdadaan sa'yo. Kaya lalo tayo, mga lingkod ng Diyos, sa tinawag na naman. Dapat, kasundo natin. Handa. Huwag natin maging kaaway, kundi tayo ay matutong, sabi nga niya mga Scopus, kasundo natin na, ano man ugali, ano man sino man sila. Dahil sabi nga ng Ama, kung sa isa ay hindi ka magtagumpay, ano ka sa mga? So, sa kung isa na yung kapitbahay mo, dapat kasundo mo. Kung marami, dapat magkasunduan. Kaya lang, kung kayo hindi na sa Forbes Park, sa Corinthian, yung tao din walang pakialaman. Walang kapitbahay. Diba? Totoo lang. Oo, ganun talaga sa ibang lugar na puro mayayaman yung mga doon. Sa atin na ang buhay ay mahirap lang, masarap na mayroong kapitbahay, kasundo mo. Diba? Pag wala kang toyo, patis. Yeah. Kapitbahay, wala kang patis. Unang, hindi masarap yung luto mo kapag walang patis eh. Bibigyan na lang kita. Diba? So, totoo lang masarap yung may kapitbahay kaysa wala. Kaya ito yung nasasabi ko lang sa inyo mga minamahal. Sapagkat sadya, masarap na tayo bilang na kaya mga Scopus ay napapakita natin doon na sinasabi na may kaayusan ng lahat ng bagay na tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya lagi sa ating pong pangangaral ang sinasabi na tinuturo ng ating punong ministro sa aking binasa kanina na 5K ay una ay ang kapangyarihan, tayo tulad ng matasayo ang kapangyarihan kung paano kung bubuksan mo yung unawa sa panahon ito, sasayo ang kapangyarihan kung ito ang salita niya. Pangalawa ay ang kaayusan. Kung wala kang talino, hindi magiging maayos yan. Kailangan magkaroon tayo ng talino katulad sa talino ng ating Panginoong Kristo na siyang sumatin upang ang tunay na kaayusan ay sadyang mapakita ng bawat sa atin. Pangatlo ay ang kalikasan. Ito yung pag-ibig, ang kalikasan ng Diyos Espiritu. Pero isang kalikasan yung pinagdama sa bawat sa atin ay ang kanyang pag-ibig. Kaaway, pagsatang kaaway, isipin niyo. Kung di tayo marunong magtiis, kahit sadya nga, marami tayong magiging kaaway. Kamatayan, mula sa kamatayan, hinangon tayo ng Diyos. At sumunod ay tungkol ng takot sa Diyos. No?
Kung tayo mayroong takot sa Diyos, mga minamahal na kapatid, mula sa kamatayan doon na tayo mabubuhay. Tayo inalis ng Diyos doon. Kaya kinakailangan manatili sa atin ang pagkatakot sa Diyos upang hindi sumaatin ang isang kamatayan. Pang-anim ay ang salitang kaibigan. Ito yung pananampalataya, pangangaral. Ayan. So, kinakailangan ipangaral natin ang mga lahat ng ating natutunan buhat sa Ama, nang sa ganon, hindi lamang tayo, kundi ang lahat ay makaunawa at makarinig ng aral ng Diyos. At sumunod ay ang kaibigan. Ito yung pananampalataya kung paano tinawag si Abraham ang aking kaibigan. Sapagkat ipinakita niya ang kanyang pananampalataya hindi lamang sa salita, kundi sa isang gawa na dapat makita at ganoon din sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga tinawag. Kaya po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, maunawaan natin ang lahat ng ito sapagkat ito ang pinagkakaloob ng mga Scopus bilang siyang pagkain ng ating kaluluwa sa araw. Ito po ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Magsulayo po. Muli, ilahat natin ang ating mga kamay para sa ating po pananamit. Amang Scopus, amang Scopus, amang Scopus. Marami pong salamat o Diyos na aming Ama sa iyong malibot na pagkasih. Sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan muli ay nahayag ang iyong mga salita bilang siyang. Lalo ikaw ay magbibigay sa amin ang kalakasan at kalaman upang patuloy na landasin ang isang daan na iyong iniwan. Paano ang isang hirap sakit at pag-itiis na siyang babatayin ng bawat isa sa akin. Lahat po nawa ito'y tunay ng mapagtagumpayan namin upang ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan at karangalan sa uling panahon ito. At higit po sa lahat, O Diyos na aming Ama, ay mapagtagumpayan namin patupatuloy ang lahat at makamit ang lahat ng iyong ipinangako. Kaya patuloy namin itinadalangin ang bawat isa sa amin na nawa ay patuloy na maging matatag sa uling panahon ito. Hanggang sa dumating ang araw ng bawat isa ay dumating sa isang antuman. Ay tunay nga maging karapat-dapat sa lahat ng iyong ipagkakaloob sa uling panahon ito. Kaya ang lahat ng ito ay sabatuling namin sa pamagitan ng iyong bagong pangalan, Scopus Calinis Linis, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.